Pre, tinan mo to. Oh, a creamy special Christmas, pare. Alam mo kung ano to? Ano? Recipe book to, pare. Pero wait lang. Ito yung matindi dyan, ha? Papap yan, pare. O, tinan mo. Kailan ka huling nakakita ng ganyan, ha? Kailan, di ba? Huli ako nakakita nito, yung grade 5 pa ako. Pre, creamy chicken macaroni salad. Niluto natin to kasama si Jose Marichan. Di ba? Sir JMC, napakasayang katrabaho. Ang hindi nila alam, no, pag nagkakat, ang daming kwento ni Sir JMC. Ang dami niyang dami niyang trivia. Tsaka mahilig si Sir JMC sa mga apelido. Alam mo yun, yung origin ng mga apelido, ganyan. Sabi nila, yung mga Reyes daw talagang lahi daw ng mga gwapo yan eh. Sweet mac salad, yung ginagawa natin. Sisig. At ang ganda nito, pre. Ang gandang, pero ewan ko, makakuha kayo niyan. Pero dahil dito, na-inspire na naman ako na gumawa ng mga espesyal na dishes na pwedeng-pwede niyong ihanda ngayong Pasko. Kasi sigurado yan, sobra na naman ang bili ang mami mo ng mayonnaise. Kasi, for sure, gagawa ng macaroni salad yan. Gawin mo ng pagkakataon to para magpakitang gilas, diba lagi mainit ulo sa'yo ng mama mo. At syempre, mas masasarapin natin yung mga dishes yan gamit ang Ladies Choice Real Mayonnaise, pare. Sure na mas magiging espesyal ang Pasko nyo pagka masasarap ang mga pagkain nyo. So, paano? Tara, simulan na talaga natin to? Tara. O, di tara. Dali lang. So, itong unang lulutuin natin, pare. Ano to para siyang salad, pero hindi talaga. Paborito to, pare, ni Ariana, Jessie J, tsaka Nicki Minaj. Ha? Ano yun? Natatawa ako sa joke ko. Bakit? Kasi ang tawag dito ay Bang Bang Chicken. Bang Bang into the room. Gets mo? Pre, hanggang Carpenters ka lang ata. Hindi mo ata alam yung kante. Hindi, pero Bang Bang Chicken ang gagawin natin ngayon. At ano lang to, pre. Medyo modern na pagkain na to. Pero kung iisipin mo, parang matagal na rin siyang ginagawa. Nandyan lang siya yung mga ingredients sa paligid natin. Walang masyadong panibagong technique, pero more on like panibagong perspective lang, no? So kapag nag-search kayo ng recipe ng Bang Bang Chicken, basically, siya ay pritong manok na nakahiwa ng maliliit, tapos merong maanghang na sauce sa labas. Parang ganon. Madalas sa kanila, breast ang ginagamit, pare. Pero mas gusto ko kasi thigh para una sa lahat, mas pleasurable kainin, mas juicy, ganyan. Tsaka mas may shield siya for overcooking, di ba? Bonus chicken thigh, sabi ko nga na nakahiwa na ng maliliit. Lagyan natin ang paborito ni George, hot sauce, pare. Uy, gusto mo tikman, George? Eto, ayaw mo. Sweet chili sauce, pare. Medyo worried lang ako dito sa recipe na to. Kasi, ibiprito siya, tapos may mga matamis tayo nilagay. Baka masunog. Pero, galingan na lang natin, pare. More chicken powder. Uy! May ilaw! Sir, lisensya, sir. Lisensya, sir. Huwag mo akong hatchingan. Patis. Isang itlog, pare. Ang liit naman ng itlog na to. Tapos, haluin lang natin yan. Siyempre, pwede nyo itong, ibabad ng overnight para mas masarap. Pero maliliit lang naman yung hiwa Pwede nyo lutuin yan. Pre, yung mga fried chicken nga sa bahay, binababad ba overnight yun? Pwede na yan. Bago natin iprito, para at least mabigyan pa natin ng konting pagkakataon para umabsorb ng flavor. Siguro gawin muna natin yung dressing natin, pare. Sa dressing natin, kailangan natin ang Ladies Choice Real Mayonnaise, pare. Kayo na bahala kung gaano karami. Kasi yung matitira naman dito, marami pang aplikasyon yan, pare. Di masisira yan, lagay nyo sa rep. Hot sauce, pare. Depende na lang sa mga kasama nyo sa bahay kung gaano kaanghang. Papatingin ako kay George Tapos yung tinimpla rin natin kanina doon sa manok, sweet chili sauce. Actually, formality lang naman to, pre. Wala naman talagang anghang to di ba? Kaya mo to, George? Okay, tama na. Basta kaya ni George, paminta nga, hindi kaya ni George Paminta, ayoko na may flashlight Mahilig ako sa maanghang Chili flakes, pare. Hindi, konti lang. Sir, sobrang dami na po, sir. Sobrang dami na ba? Opo. Sir, stop na po. Okay, stop. From there, pwede ba kayo maglagay ng kung ano-anong gusto nyo? Gusto nyo maglagay ng mustard? Sige. Electric pan, sige. Paprika. Smoked paprika. Garlic powder. Onion powder. Spicy green chili seafood sauce. Seafood. Sige, lagyan natin. Honey, pare. Asin, pare. Tapos haluin na natin yan. So, kung yung gagawin natin ay Bang Bang Chicken, ito yung Bang Bang sauce. Painitin natin itong mantika, tapos gawa na tayo ng ating breading, pare. Yung ibang nakikita ko nito, buttered. Hindi ko masyadong trip yun. Hindi ako mahilig sa buttered. Yung basa, ayoko masyado nun. So, gusto ko talaga breaded. Again, yung iba, breadcrumbs naman na ginagamit. Pero ako, basic na lang. All-purpose flour, around 50%. Teka. Meron ba tayong potato starch dyan? Baliktad. All-purpose flour to, pre. Ito ang cornstarch. Baka nagkamali ng lagay na naman. Hiwalay, hindi, So, yung cornstarch namin, halata akong all-purpose flour dito. Two-tone, no? Ayan, no? Pero may cornstarch sa ilalim. Ayan din, So, ito ay cornstarch sa taas,
all-purpose flour sa baba. Nako. So, potato starch ang gagamitin natin. Actually, hindi lang naman dahil napaghalo ni Amity nang hindi yan sinasadya. Yung ating cornstarch at all-purpose flour. Pero mas maganda lang talaga sa lutong ang potato starch. Pero kung cornstarch lang meron kayo at hindi naman napaghalo ng nanay nyo, okay lang yun. Walang problema doon. Paminta. Ayoko na yung flashlight. Puti na yan Asin. Haluin lang natin yan. Tapos, etong manok natin, ayaw natin masyadong magsabaw yung mixture natin. So, i-drain natin ng konti lang. Lagay natin yan dyan. Haluin na natin yan. Make sure na lahat ng manok ay coated. Pwede nyo na iprito to as is, ganito na mismo. Pero mas maganda na habang pinapainit nyo yung mantika nyo, nakababad lang siya dyan. Para mas lalong kumapal yung coating niya nang hindi naman sobrang kapal, hindi double coated, di ba? So, stay lang natin yan for around mga 10 minutes. Prito na natin, pare. Yan. Ang ginagamit ko mantika dito ay half bago, half gamit. Kasi mas maganda lang talaga ang prito ng gamit na mantika. Mas makulay, mas masarap, diba? Ngayon, kung gusto nyo puro bago, medyo maputlang lalabas yung chicken nyo at hindi pa ganun kalutungan. Pero, tatakpan naman natin ng bang-bang sauce yan. So, wala naman sigurong problema doon. Tinatanong ako madalas ilang beses ba dapat ginagamit ang mantika? Actually, wala. Wala namang exact science dyan sa bagay na yan. Pero, ako, hanggat hindi siya mabaho, alam mo yung mabaho to the point na, bakit hindi na siya amoy fried chicken, halimbawa. Iba na talaga yung amoy niya. Tsaka pag maitim na, tsaka pag iba na yung lapot niya, alam mo yung lapot ng mantika, nagiging parang tubig minsan kapag nag-breakdown na talaga yan Pare, tingnan mo. Ang ganda. Actually, pwede rin sana, imbis na itlog yung nilagay natin dito sa manok na to, ngayon ko lang naisip, sana nilagyan natin ng Lady's Choice mayonnaise. Kasi, yan, pre, made with real eggs yan di ba? Saka mas kakapit yung natin, flavor natin. Eto, yan ang for the boys. Eto ang para sa inyo. Tingnan mo. Buhos na natin yung ating bang-bang sauce. So, yung chicken natin, ay bang-bang chicken na. Tutuwa si Nicki Minaj dito. Teka lang, ganyan tayo ng ganyan. Knock-knock ko na dapat yun. Ay! So, wala pa tayong knock-knock. Sige, ako magde-declare ang knock-knock natin. Madali lang. Mayo o kaya mayonnaise. Knock-knock. Who's there? Knock-knock! Who's there? Mayo. Mayo! Mayo? Ako? Nais malaman. Kaya inunahan ko kayo, pre. Galingan nyo. Ang ganda ng buwelo ko. Kita nyo, pre, ang ganda ng coating natin. Meow. Kasi kahit tinahal natin na hinahalo, hindi nababasag, di ba? Uy! Who's there? Mayo who? Me and you. I'll tell you one time. Pero itsura pa lang yan, Ito yung mga pagkain na hindi mo kailangang i-advertise sa lamesa. Uy, kain kayo ng ganito ko. Wala, hindi. Pag yan, agad dyan, taob agad dyan. It was already capsized. Pwede yung lagyan ng berde-berde pa, pero yan lang, okay na. Pero artehan na natin ng konti. Kunti lang berde sa taas. Ito hindi na to ginagawa doon sa mga references ko. Pero ba't naman hindi, di ba? At ito na nga, pare, ang ating bang-bang chicken na mas pinasarap gamit ang Lady's Choice Real Mayonnaise. Kitang-kita ko yung camera ni Ian, humahabol pa. At gusto ko na siyang tikman, pero mamaya na, pare, sabay-sabay natin tikman to sa dulo. Duro tayo sa pangalawa. At eto, pre, etong dish na susunod na gagawin natin, eto yung isa sa paborito kong ginagawa nung ako ay nasa cold kitchen pa ng isang 5-star hotel. At eto ay Waldorf salad, pare. Gawin na natin. Hello. For some weird reason, pagkakat natin, inatake ako na allergy. Pero itutuloy natin ang ating palabas. The show must go on, sabi nga ni Kuya Germs. Sinabi ba ni Kuya Germs? Parang hindi. Parang walang tulugan yun. Ay, sorry. Waldorf salad nga ang gagawin natin. Albeit, alam ko hindi ka handa dito, pero i-search mo nga kung saan ang galing ang Waldorf salad. Feeling ko galing to sa Waldorf Astoria Hotel. Originated in 1919 when Emil Molt, the owner of Waldorf Astoria. Tama nga. Ang Waldorf salad, isa nga to sa paborito kong ginagawa nung nasa cold kitchen pa ako ng hotel na pinapasukan ko dati. Gustong-gusto ko to kasi ang dali-dali lang. Tapos ang weird niya para sa akin noong una kasi mansanas may mayonnaise, tapos walang karne. Totoo ba yan? Apparently totoo nga. So mansanas, pare, dalawang klaseng mansanas ang gagamitin natin dito. Isang ang pinapagamit dati sa amin yung Red Delicious. Yun yung parang Washington, yung mapulang-mapula. Tsaka Granny Smith, yung berde. Hindi ko kasi masyadong gusto yung texture ng Red Delicious kaya ito gagamitin natin, pare. So ganito yung ginagawa namin dyan. Halos dikit sa core.
Tapos, dine. Ito lang ang matatanggal, pare. Yan lang, yung gitna lang talaga. Tapos, tatanggalin nyo lahat ng buto. Kasi ayon sa nabasa ko, meron daw cyanide ang buto ng mansanas. Pero, ang sabi naman doon, kailangan mo makakain ng 16 apples worth ng seeds bago ka makaramdam na epekto. Ang dami nun, baka sinadya mo na yun, di ba? Hatiin natin dyan. Tapos dito. Yan. Naalala ko to dati. Si Chef Paul. Si Chupol, kung tawagin namin doon sa... Chef Chupol. Oo. Ito to. Paunahan kami niyan. Kumuha ng Waldorf salad. Baga, hindi pala paggawa ng Waldorf salad, kundi paghiwa ng mansanas para sa Waldorf salad. Kamusta na kaya si Chupol? Pag meron kayong pangit na hiwa, kain nyo. Yan. Tsaka itong Granny Smith apples na to, pre. Medyo mas matigas siya ng konti. Si Alvin, ang kaisa-isang taong kilala ko, hindi ko makain ng mansanas. Medyo napiting ka pala ng mga. Yun, nasasabihin ko pa lang. Yun pala nasasabihin ko. So, mga inaanak kong doktor dyan, kung kayo, medyo na-attract kay Alvin, alam nyo na kung bakit. Wala po ka mansanas sa katawan yan. Counted ba ang apple juice? Kasi mahilig sa apple juice si Alvin eh. Lagay natin yan dyan sa isang bowl. Alam nyo naman, nangingitim ang mansanas. Nag-oxidize yan. Ngayon, kung ikaw ay mabilis, pare, hindi yan mangingitim. Pero kung ikaw ay mabagal, kailangan mo ng lemon para lang mapigilan siyang mag-oxidize. Pero, ang ginagawa namin sa hotel, actually, bawat hiwa, lagay kami ng mayonnaise. Actually, ganoon na lang gawin natin. Hindi na lemon. Bawat hiwa, lagay agad ng mayonnaise. Kasi yung mayonnaise, magiging yan, parang airproof coating yan, di ba? Yan pare, ladies choice mayonnaise. Konti lang muna. Hindi pa para panimpla, kundi pang lang muna, pang pigil ng oksidasyon, pare. Sige, hiwain ko muna itong mga mansanas na to, pare. Ito na yung mansanas natin, pare. Ito medyo weird na next ingredients. Ito ay celery. Paborito ni Alvin yan. Aking Celery. What about celery deduction? Tinatanggal ko yung dahon. Ang gawin nyo na lang, ipang sopas nyo. Actually, kami sa bahay dati, nagsosopas lang kami after mag-chicken sandwich. Kasi, una sa lahat, may pinakuluan ng manok. Pangalawa, may dahon ng celery. Okay, na hindi mo na mailalagay sa chicken sandwich, di ba? Tapos kailangan to pino. Pinipili ko lang, ina-arrange ko siya. Tapos etong makapal na to. Mula dito, wag nyo sasagarin. Actually, pwede naman, pero ito lang yung turo sa akin dati. Hahatiin nyo yan sa gitna ng ganire. Tapos isa pa dine. Diretso laang. Yan, okay. So, mas maliliit na siya. So, aminin natin, hindi naman talaga masyado mahilig ang Pilipino sa celery. Talagang sahog-sahog lang siya. Yan, pinakapinong ganyan. Actually, kung gusto nyo i-food processor to, pwede rin naman. It is also allowed. Ayan. Tapos itong maninipis na to, kaya ako siya kinuha kasi hindi na natin kailangang panipisin payaan. Actually, okay na yung ganyang karaming celery. Ito, pupunta sa aming sopa stash. Tapos, for texture, walnut, pare. Lakas sa Plants vs. Zombie net eh. Roughly chopped lang. Huwag naman pinong-pino kasi lahat ng nuts, karamihan ng nuts, kapag pinong-pino yung chinap, nagiging buhangin, pre. Lagay na natin din Tapos etong next ingredient natin, hindi namin nilalagay ito nung nasa hotel pa. Pero yung mga ilang recipes na kinonsult ko sa internet, naglalagay ng ubas, pare. Ito ba ay seedless? Hindi ko nasulat na seedless dapat yung ubas natin. Hindi ko nasulat. Ay, hindi. Nakalagay. Red seedless table grapes, pare. Wow! Epas. Sino bumili nito? Okay. Kaya pala nagre-react. Okay. Tilang natin sa gitna. Isang langgam na naglalakad papunta sa kanya. Comment nyo nga sa para tinatara mga seedless. Yan. Tapos, timplahan natin. Pepper. Pakilabas ang lisensya. Okay, patayin nyo. Baka di sila naniniwala may flashlight yung natin eh. Baka sabihin, barbero ako. Hala, hindi ko makita kung saan ko ilalagay paminta ko. Ang dilim. Paano na to? Oh! Pre, eto yung dumali sa akin. Kumakati na naman yung long iko. Paminta, dumali sa akin. May technology. Hindi, baka allergic ako sa kombinasyon ng paminta tsaka ilaw, pre. Buksan ang liwanag. Hoy, kanta kayo ng kanta. Wala pa kayong mga knock-knock. Ay, tiyabangan tayo. Parang siya una. Tagad na knock-knock ko eh. Hindi ko na lang sinagad. Pero yung knock-knock kasi na yun, buong merienda yun. Ay? Knock-knock. What's there? Mayo. Hindi pa tapos. Mayo, mais tsaka gulaman. Ngayon may isa kagulaman mo. Mayo, ako, mais, gulaman. Di ko na sinagad, baka mayabangan kayo eh. Pero yun talaga yun. Knock-knock. Ay! Who's there? Mayonnaise. Sa'yo, mayo lang. Mayonnaise. Ay! Mayonnaise who? Mayonnaise sa ilalim.
Okay siya, okay siya. Oy, who's there? Mayo. Mayo who? Oh, pare ko. Mayo na ako, bro. Okay, okay. Tama. Very good, very good, very good. O ngayon, dadagdagan na natin to ng Ladies' Choice. Real mayonnaise, pare. Yan. Yung enough lang na ma-coat yung ano natin. Mansanas natin para maging creamy siya, pare. Tapos kapag hinahalo nyo, make sure na gentle lang. Kasi yung ubas baka mapisa. Baka hindi kayo sanay, no? Na prutas may mayonnaise. Pero promise, pre, masarap to. Isa sa paborito ko to na nagtatrabaho ako dun sa hotel. Oy! Nauutal pa. Who's there? Mayo. Mayo who? Febrero. Marso. Mayo. Counted ba yun? Kailangan may pasok pa subject na po. Yan. Ay, nakakamiss. Nakakamiss si Chopol, meron kami kusinero doon, Tito Germs ang tawag namin. Kasi lagi malinis yung ano niya. Si Tito Germs, yun yung nagsasabi na, the show must go on. The show must go on. Si Chef Cha, si Chef Tin, si Chef Ray, si Chef Frankie, si Chef Chito. Yan, mga kasama ko dati sa hotel. Na lagi nila Naiiyak ka ako, ngayon? lagi nila ako pinapahirapan eh. Umiiyak ako doon sa loob ng chiller, pre. Meron na invento yan. May kadugtong pa yan eh. Ano? Waldorf pork wraps. Okay. Tawan-tawa po siya sa sarili niyang joke. Ako rin naman. Natatawa. Yan, at eto na pare ang ating Waldorf salad na mas pinasarap gamit ang Ladies' Choice Mayonnaise. Gawing special ang Pasko with Ladies' Choice Mayonnaise. Tulad nung kanina, hindi pa natin titikman to kasi sabay-sabay nga natin titikman lahat. Mas maganda to, keep nyo muna sa ref, mas malamig. Pero kasi yung pangatlo natin, masarap to, kakainin, paglabas ng oven. Kasi pare, gagawa tayo ng creamy spinach pizza. Pare, gawin na natin. Pizza muna, pare. Gagawa tayo ng 5:3 dough. Meaning, hindi ko na ibibigay yung eksakto sukat sa inyo, pero ratio ang ibibigay ko sa inyo. 5 parts flour, 3 parts water. So, meron tayo ditong 300 ml ng tubig. Pero hindi nyo na kailangan. Kung gusto nyo doblehin to, edi 600 ml ng tubig, 1 kilo ng harina. Yeast, sa totoo lang, hindi nyo masyado kailangan sukatin yan. Mas damihan nyo, mas mabilis sa alsa. Mas kontian nyo, mas mabagal aalsa. Although, nagde-develop ng flavor yan kapag mas matagal umaalsa. Pero, kasi karamihan sa ating mga Pilipino, hindi pa tayo masyadong discerning pagdating sa tinapay eh. Alam mo ba sa tinapay, di ba? Asukal, hindi naman talaga kailangan to for the flavor. Food trip lang yan ang yeast natin. Tapos hayaan lang natin dyan until bumula siya. After 5 minutes, bumula na siya, pwede nating ilagay ang ating, kung 5:3 at 300 grams yung tubig natin, ilan yung harina natin? 500 grams lang, pre. 500 grams, 5:3 nga eh, diba? Wala pang asin yan, wala pang ano yan, kahit ano. Haluin lang natin yan hanggang mabasa lahat ng harina. Malinis sa lamesa, wala pang natulog kagabi dyan. Lagay natin dito. Yung 5:3 method na yan, pare, pwede nyo gamitin yan, hindi lang sa pizza dough. General na tinapay, pwede nyo gamitin yan. Tapos, simulan na natin ang kneading. Ang kneading, hindi dapat nang gigigil. Tiklop, ikot, fold, push. Fold, push. Ganon. Hindi pa rin dapat tiklop, ikot. Tiklop, tulak. Yan. Ganyan lang. Tingnan nyo. Hindi naman masyadong mahirap. Hindi naman masyadong malagkit, diba? Enjoy the process, pare. Kapag masyadong lumagkit, kuha kayo ng konting harina. Gawin nyo lang parang baby powder. Ganon lang. Tapos, yun. Around 5 to 10 minutes, pare. Pag medyo makinis-kinis na ng konti yung dough nyo, balik nyo dyan, takpan nyo, pwedeng cling wrap, pwedeng tuwalya malinis at ilagay nyo sa isang warm environment. Sa kaso namin, sa likod po ng computer ko o kaya sa taas ng aircon, sa labas, di ba? Warm po yun at aalsa po siya, di ba? Puro paalsahin nyo, depende kasi sa init yan. 1 hour, 2 hours, depende talaga yan. Basta pag medyo lumobo siya, dumoble siya, okay na yun. So habang pinapaalsa natin yung tinapay natin, gawa muna tayo ng ating toppings. Yung creamy spinach na ano nga. Marami rin kasing marami ring variation to. So, mantika, konti lang, bawang, sibuyas pala yun. Walang kumibo sa inyo. Test yun. Test yun. Ako alam ko. Bawang, sibuyas pala yun. Bawang. Yan, gisa lang muna natin yan. Tapos, yung spinach na gagamitin natin, Itechiwa. Ito spinach na to ay frozen spinach. Pwede kayong gumamit ng fresh na spinach. Ganun din naman halos yung quality. Tsaka, mas madaling humanap nito, honestly. So, medyo frozen pa siya ng konti. Ideally, hindi sana. Pero, pwede na yan, pare. Kahit medyo frozen pa siya, hiwain natin ng konting ganyan. Kung wala kayong makitang spinach, di ba, Bin, nag-try na tayong gumawa nito dati. Kangkong ang ginamit natin. Gumana siya. Hop!
Well, technically, luto na siya, pero gusto nating maluto pa siya lalo para lang mas matuyo, di ba? Siguro makakatulong kung lalagyan natin ng konting tatambal ni Sanchay. Sina. Yan, kapag medyo tuyo ng ganyan, lipat lang muna natin sa tray kasi kailangan nating palamigin ng konti ito bago natin gawing palaman talaga. Tapos, itapat natin sa electric pan para mas mabilis. Ngayon, pwede na natin gawin yung tawag mo rito, yung dough natin. Masyado atang malaki to. So, ito na yung dough natin. Umalsa na talaga siya. Medyo malambot. Gusto ko sana malaki. Ganito kalaki. Kaso baka hindi masyado umabot. Nagpapahanap lang ako ng mas maliit na tray. Hindi naman ako nagmamadali. Asa na! Galing na. Komedyante, no? Huh! Baka masyado. Ang problema naman dito pala, masyado siya mababa. Sige, pilitin na lang natin dito. Asete de oliva, pare. Lagyan natin yan. Hindi ito yung pizzang ginaganong-ganon. Ginaganong-ganon. Ay, ang ating tinapay. Tingnan natin kung mapapaabot natin ng edge to edge. Ito na, pare. Tapos paabot nga niyan. Medyo weird siguro para sa inyo to. Pero maglagay tayo ng mozzarella cheese sa baba. How weird! Sorry po, sir. Actually, etong na to, pizza na to, medyo kakaiba siya. Medyo weird siya. Masarap pa rin naman siya nonetheless. Pwede natin gawin yung palaman natin. Yung pinalamig nating spinach mixture, ilagay na natin sa isang bowl. Ang bilis lumamig, no? Para siya sa'yo, di ba? Aww. Para special ang Pasko, pare, lalagyan natin ng Lady Soy's Real Mayonnaise. Yan. May mga iba akong nakikita. Actually, yung unang ginawa natin to, cream cheese ang nilagay natin. Pero kasi, medyo may umay factor ang cream cheese para sa akin. So, pwede naman a mix of both. Pero parang gusto ko yung cheesiness. Kunin na lang natin sa mozzarella cheese. Dagdagan natin. Tama. Diba? Yun. Haluin. Tapos, mozzarella cheese, pare. Yan natin dyan. Konting asin. Konting paminta. Baka may sa baba yan. Hindi ba yan? Si Alden? Oh! Ay, hindi na. Baliktad yun sa kanya. Ay! Who's there? Mayo. Mayo who? I don't want to walk this earth if I gotta do it. Mayo. Okay. Wala nang gagamit ng Mayo with your girlfriend. Lalagay natin yan dyan. Tumpok-tumpok. Mga ganito mga pizza, ganyan. Mga to star ng handaan niya kasi for sharing talaga. Diba? Ngayon, bakit ako may hawak na isa pa dito? So kahit may mga kalbo-kalbong spots dyan, okay lang naman yan. Si Alvin nga may kalbong spots. Yan, tapos mozzarella cheese pa, baon mo. Lalo doon sa mga kalbong spots. Lagyan mo, sir. Wala ka nang makakita ng tinapay, di ba? Salang na natin to, pare. 230 degrees Celsius oven, pare. Ibibake lang natin to hanggang maluto ang ating tinapay. So, hintayin na lang natin. Oh, tingnan mo. Ang ibang mo. Gawa ko yan! Yan. Yung mga lumutong na yan sa gilid, mga keso yan. Hindi ko na tatanggalin to kasi ito na rin yung pinaka-serving platter niya. Diba? So siguro pwede na tayong tumikim. Pero wait lang, bago tayo tumikim, ilagay muna natin dito yung mga niluto natin lang. Pag alin man dito sa mga to, o lahat to, kahit isa lang, huwag naman lahat, di ba? Dinala nyo sa Christmas party nyo o sa Noche Buena nyo, talaga magiging special ang Pasko, pare. Kasi, una sa lahat, etong mga to, hindi pa masyadong pangkaraniwan. Etong pizza natin, pangkaraniwan, na binibili. Pero pre, mas madaling bumili kaysa gumawa, di ba? Etong Waldorf salad, malamang hindi pa natitikman ng sangkatauhan yan, alam mo yun? Sangkatauhan ng bahay nyo. Etong Bang Bang Chicken, parang feeling ko modern recipe na rin. Pangalan itself, di ba? Bang Bang into the room, di ba? Medyo bago-bago pa lang. Siguro unahin na natin itong ating pizza. Pare, tinan mo yan, no? Tinan mo rin yung tinapay natin. Ang ganda. Putok na putok. Diba? Yung mga bula-bula na yan. Gusto ko muna dito kagatin. Sige. Dito. Kasi malutong to eh. The perfect bite.
Ay, ganda na. Pag umorder tayo ng pizza sa labas, isa to sa mga nire-request mo, di ba? Trip mo to. Di mainit siya. O di, puro tinapay. Sige, pwede naman. Kinagat mo na eh. Ngayon kagat ka dito, ratiohan mo ng palaman. Ano? Ayun yun. O, teka lang. Masarap ba? Masarap. Okay. Malapit ba sa pangkaraniwang nabibili? Oo. Kuha. Kuha? Kuha. Kuha? It is Kuha. get? It is catch. Talagang masusuntok ka ng mga kapamilya mo. Kung maganda ang relationship mo kasama ang pamilya mo, dala kayo ng gato, sirain mo ang pamilya niyo. Pare. Pero hindi naman, biruan lang naman namin yun. Hindi mangyayari yun, syempre, good fruit, maging good food brings people together, di ba? Creamy. Sobrang creamy, pare. Pero hindi to the point na nakakasuya. Hindi ganun, pre. Kasi, pre, ang mayonnaise, baka lang hindi kayo aware, no? Ang mayonnaise ay may asim. Ang asim, it cuts through the richness sa mga bagay-bagay. Keso natin na napakarami, nakukontra siya nung mayonnaise. Baka counterintuitive sa inyo. Nasabi, hindi, yung mayonnaise, hindi naman nagkakat ng richness yan. Hindi, pre. Kaya nga yan, masarap i-partner sa fries. Kasi greasy ang fries. Sasaw mo ng mayo, naka-counterbalance siya, di ba? So, ang mayonnaise ay hindi na lang para sa salad at sa sandwiches, pare. Pwede na rin sa pizza, di ba? Try nyo to, pre. Sobrang dali, sobrang sarap, sobrang angas pa, di ba? Eto ating Waldorf salad, pare. Simpleng-simple, pare. Feeling ko, no, pwede mo pandagdagan to ng ibang kaprutasan. Hindi ko lang alam kung ano. Kasi apples talaga eh. Apples talaga yung main prutas niya talaga. Tapos, i-round off lang yung sweetness niya ng Lady's Choice Mayonnaise. The perfect bite, pare. The perfect bite, pare. Paraset, sir. Ay, sino pwede dyan? Paraset. The perfect bite, pare. Pangatlo na. Mamaya, i-depress yan. Tika mo. Ang sarap, pare. Midi, halika dito. Ano masasabi mo? Bagay. Di ba? Sino mag-aakala na bagay ang mansanas at mayonnaise, pare? Well, apparently, sila yung naka-invento nito. Si Waldorf. Si Waldorf. Lumang salad na to, pre, di ba? Lumang recipe na to, pre, ano sabi? Late 1800s or early 1900s, di ba? Luma na talaga. So, eto siguro yung mga recipe na obvious before and due to the passage of time, nakalimutan na lang natin na okay pala yung mga ganito. Sarap, pare. Teka dito, Iya. Tikman mo to. Mamaya, pagka-cut natin, tikman nyo lahat to. Kasi masarap talaga to. Simple. Napakasarap. Oo nga na. Di ba? Mas ka na. Knock. Ay! Oy! Kaya pala! Who's there? Mayo. Oh, Mayo who? Why did I ever let you go? Mama Mayo. Sino really know? Mama. Okay, ang ganda nun. Hindi, legit pre. Kung hindi kayo convinced dito, pwede i-try. Kumuha kayo naman sana, isang nyo sa Lady's Choice Mayonnaise. Yun na lang. Kung hindi kayo handa pang gawin to sa darating na, say, Pasko, kayo muna. Kasi kapag nasarapan kayo, malamang masarapan din ibang tao. Ayan, paborito nga ni Nicki Minaj, pare, ang ating Bang Bang into the chicken. Bang Bang chicken, pare. Tulad nga sinabi ko kanina, medyo freestyle to. Move your body, don't stop the motion. Diba? Basta meron kang Lady's Choice Mayonnaise, tapos kung ano mang pampaanghang na gusto mong ilagay, na, eto pala ang caveat dyan, na hindi masyado matubig. The perfect bite. Ay, crispy pa rin. Yung dressing natin, hindi siya masyado matubig. Kapag maganda yung coating nyo, hindi siya magsusok, hindi siya magre-rehide. Ha? Coating. Oo. Meow. Hindi siya masyado magre-rehydrate, so malutong pa rin siya, diba? Bili ka dito. Ito yung gusto ko eh. Sige nga! Ayan, tikman mo. Uy, mga agaw pa. Teka lang, bago ka sumubo na isa pa, ano mo na masasabi mo? Salamat po, Ninong Ray. Yun! Feedback sa pagkain! Sarap, malutong. Yung bang sauce, nood sarap. Ayun, coated lahat. So, ang daming coating. Alamig ko, meow. Siguro isang ano ko dito is yung paggamit din ng potato starch. Pero, etong recipe na to, isa tong sample ng recipe na again, pwede mong pasukan sa sarili mong creativity. Freestyle, di ba? Basta ang hindi pwedeng mawala dyan, syempre, yung chicken, bang chicken, nga, hindi man bang lang, di ba? Tsaka syempre, yung Lady's Choice Mayonnaise natin, na pwede mong pasukan again na kung ano-ano flavor. Alam mo, may naisip lang ako. May naisip lang ako. Ang paborito natin dito, madalas, honey mustard. Yung ginagamitan din natin ng Lady's Choice Mayonnaise. Bakit di tayo gumawa ng maanghang na manok? Tapos honey mustard dressing yung gawin natin. Hindi na siya bang chicken, pre. Pero it still follows the same concept. Kumuha ka ng pritong manok, kumuha ka ng Lady's Choice Mayonnaise, timplahan mo ng iba. Di ba? Yes, chef! Okay na po, sir. Tatapo ko sa inyo. Bakit? Ang bagal niyo sumagot. Yan, may inaanak. Try nyo itong mga handaan ideas na ginamitan natin na Lady's Choice Mayonnaise. Uulitin ko lang, pare. Waldorf salad, bang chicken, tsaka syempre,
etong ating, ano ba to? Creamy spinach pizza, pare. Pare-parehas man silang meron Lady's Choice mayonnaise, iba-iba ang feel nilang lahat. Magkakaibang pagkain talaga. Kasi pare, ang Lady's Choice mayonnaise, napakaraming putahe mo pwedeng ilagay yan. Patok na patok to, pare, ngayong Pasko. Handaan, dali mo sa potluck yan, pare. Yung tatay na hindi mo nililigawan, papasagot sa'yo yung anak niya, pare. Ganon katindi yan. Pero wag ganon. Hindi okay yun. Hindi okay yung bagay na. Ang tinutukoy ko lang naman, pare, children of all ages, tulad ng Lego from 0 to 99, ay may enjoy lahat ng niluto nyo, pare. Kasi, there's something for everybody. Ako, fruit lover. Mahilig ako dito. Pasok na pasok sa akin to. Si Ian ay chicken lover. Tama. Pasok na pasok sa kanya to. At etong pizza na to, lahat mapapasaya niyan, pare. Kakainin ng lahat yan. Kung gusto nyo ba makaparod ng mga gandang video, click nyo lang dyan, mga inaanak. And may you have a special Christmas handaan with Lady's Choice mayonnaise, pare. Merry Christmas. Ito akin na to, ha. Ito akin din to. Sige, paghati-hatiin nyo na yung mga chicken. Ito akin to. Gusto mo? Akin to.